Nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi palulusutin sa batas si dating Congressman Saldico na umano'y nasa likod ng manumalyang insertion sa 2025 national budget. Kahit pa nag-alok ang kampo nito na ititigil ng dating mambabatas ang paglalabas ng mga video kapalit ng hindi pagkansela ng kanyang pasaporte. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagsiwalat na tinangka umano ng kampo ni resigned Congressman Zaldico na i-blackmail ang pamahalaan kaugnay ng pagkakansela ng passport ng dating mambabatas. Dinapitan po kami ng abogado ni Zaldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. Pero nanindigan ng punong ehekutibo na hindi na makatatakas sa batas siko na itinuturong isa sa nasa likod umano ng maanumalyang insertions sa 2025 national budget. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Una nang hinamon ng Pangulo Siko na umuwi sa bansa para harapang sagutin ang mga alegasyon sa kanya. Sa ngayon, mayroon ng warrant of arrest Siko, kasama ang 15 opisyal ng Department of Public Works and Highways at mga kinatawan ng SunWest Corporation na inisyo ng Sandigan Bayan. Sila ay kinasuhan ng Ombudsman ng graft at malversation of public funds, kaugnay ng umano'y maanumalyang 289.5 million pesos na flood control project sa Oriental Mindoro. Ibinahagi rin ng Pangulo na may 8 pang mga congressman na sangkot sa korupsyon sa mga proyekto kontra baha ang inirekomenda ng kasuhan ng Ombudsman batay sa ebidensyang nakalap ng ICI at DPWH. Magsusumite po ng ebidensya sa Ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Kasabay nito, inireport ng punong ehekutibo na nadagdagan pa ang freeze order na inisyu ng Anti-Money Laundering Council laban pa rin sa mga sangkot sa katiwalian. Kasama po dito ang mga air asset ni Saldico, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account, 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account at saka air asset na frozen na. Giit ng Pangulo, simula pa lang ito ng pagbawi ng pamahalaan sa mga ninakaw na pera ng mga korap para ibalik sa taong bayan. Sa kabuuan, aabot na sa 12 bilyong pisong halaga ng ari-arian ng mga sangkot sa flood control scandal ang napa-freeze ng pamahalaan. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.